Okay, are you ready? Sikat pa ba kayo? Simula na nga. Tita po. Ano? Tita po. Are you ready, Daddy? Si Elisa nga, she wants to go to the comfort room. O ano? Next interview. Okay. Ano, shall I start? Yes, we start. Okay. Magandang umaga. Ang pakitang turo sa umagang ito ay tungkol sa Araling Panlipunan, Ikalawang Baita. Okay. Mga bata, tungkol sa classroom management sa pag-develop ng lesson. Okay. Mga bata, di ba natapos na natin basahin ang class sa ibaba? Opo. Okay. Lipat lang tayo dito sa itaas ha, para sa ating video lesson. Okay. Naintindihan niyo ba na dito muna tayo? Opo. Okay. So, tungkol saan yung binasa natin? Tungkol sa mapa ng komunidad. Tungkol sa mapa ng komunidad? May tuturo niyo ba kung saan kayo nakatira? Andre, masasabi mo ba kung ano ang lokasyon ng inyong lugar? Sino Shay? Pilipinas? O gawin natin medyo specific. Saan po kayo nakatira? Masasabi niyo ba kung anong lugar o lokasyon ang inyong tirahan? Kung tayo mahihiya tumaas ng kamay, Lisa? Silangan? Okay, sino sa inyo ang taga Makati? Taga Manila? O, sino sa inyo ang makapagsabi kung saan siya nakatira sa Manila? Ako nakatira sa Tayo anak. Ako ay nakatira sa Bago Tondo. Magaling, Kirsten. Shane. Ako ay nakatira sa Fernandez Street o Manila. Mahusay, Shane. Ano ang kailangan mo para matukoy mo kung saang lugar ka nakatira? Monica, anong kailangan natin para matukoy natin ang lugar? Carson, Mapa. ang kailangan natin? Kailangan natin ay mapa. Magaling. Ano ang mapa? Ano ang mapa? Diba nagbasa tayo sa baba, nakasulat mo yun doon. Ano ang mapa? Ano ang kahulugan ng mapa? Shane ulit. Marky, subukan mo. Para hindi maligaw kung saan pupunta. Okay? Magpapakita ako ng isang mapa, ha? Ito ang larawan ng mapa. Okay. Yan ay larawan ng isang mapa. Okay, ano ang masasabi nyo? O sino ang makapagbibigay ng kahulugan ng mapa? Direksyon. Direksyon? Sino pa? Ano makikita sa mapa? Andre? Mga bahay. Mga bahay, mahusay? Elisa? Ang makikita sa mapa ay mga tirahan. Marky? Ang nakikita sa mapa ay Okay. Meron pa ako isang mapang ipapakita narito. Taas, ang laki. Ito ay larawan ng mapa. Mapa ito ng Pilipinas. Okay. Ano masasabi niyo sa mapa? Shay? Doon sila. Ano makikita? Ang nakikita ko sa mapa ay mga komunidad. Okay, magaling. Ang nakikita ko sa mapa ay pangalan ng mga lugar. Magaling, mahusay, Kirsten. Okay, itong mapa ay patag na representasyon ng lugar. Ano ang representasyon ng ating mundo? Sino may idea? Adrian? Mahusay. Nakakita na ba kayo ng globo? Oo! Okay, ito ang globo. Okay. Yan. So kapag representasyon ng mundo, ang tawag natin dito ay Globo! globo. Okay. So paano ituturo
globo. Ano ang lokasyon? Paano ituturo ng mapa o ng globo ang lokasyon? Anong masasabi nyo? Halimbawa, si teacher. Nasaan si teacher? Philippines. Marlan. Hilaga? Nasa si teacher? Isabela. Okay, mahusay. Nasa harapan. Kung ako ay nasa harapan, yung mga tao doon, nasaan sila? Larson. Nasa likod. Nasa likod ko. Okay. Dito, ano ang makikita natin dito sa kanan? Isabela. Ano nandito? Tingnan natin, ano? Ano nakikita nyo dito? Tingnan natin, ano nakikita? Audrey. Nakikita ko ay Saan? Sa? Ano lugar yan? silangan. Silangan or? Kanan. Dito sa kaliwa, ano makikita ninyo? Ang dami, di ba? Ang pintana ng Okay, mahusay. So, mula sa lokasyon, matutukoy ninyo ang apat na direksyon. Okay, ano-ano ang apat na direksyon? May idea na kayo? Okay, ibigay ang apat na direksyon. Timog, silangan, Ano mo ba siyang tulungan, Aryan? Nasabi niyo na ang timog at kanluran. Ano yung dadagdag mo? Ilaga? May isa pa tayong natitira. Tina. Nasabi na ang timog, kanluran, hilaga. Okay lang. Okay, magaling. Silangan. So, tingnan natin ha, kung ano-ano ang mga pangunahing direksyon. Una, basahin natin. hilaga, Pangalawa. timog, kanluran, silangan. Okay. So, sa harap, ang hilaga, sa likod ng timog, sa kanan ng silangan, at sa kaliwa ang kanluran. Paano natin matutukoy ang mga pangunahing direksyon? Okay. Alam niyo ba kung saan sumisikat ang araw? Oo. Saan? Silangan. Saan? Timog. Excuse me, itaas ang kamay na nais sumagot. Saan nilin? Saan sumisikat ang araw? Sa hilaga. Tama ba ang sagot ni Sandilin? Oo? Hindi sila sang-ayon sa Sandilin. Sino hindi sang-ayon? Antea, bakit? Ano yung Antea? Kasi po mali po. Saka saan natin? Kasi po yung araw ng kasi Sumisikat sa sumisikat sa silangan. magaling. At saan naman lulubog? Rodriguez. Kanluran. Kanluran. Okay. So, tayo lahat mga bata. Tayo ng tuwid. Ituturo ng kamay natin ang silangan kung saan sumisikat ang araw. Okay. Saan sumisikat ang araw? Ituro nga ng kamay. Okay. So, sa kanan. Yan ang Silangan. okay. So, kabaliktaran nito, ituturo ninyo ang kaliwang na direksyong kanluran. So, ibig sabihin, dito, ano? Lumulubog ang araw. Okay, sa harapan ninyo ay ang direksyong hilaga. At sa likuran nyo ay ang direksyong timog. Okay, maupo. May pangunahing pangalawang direksyon tayo, mga bata. Tingnan nyo yan, ha? Sa pagitan ng hilaga at kanluran, ano ang pangalawang pangunahing direksyon? Larson. Magaling. Hilagang kanluran. Uunahin ninyo ang salitang hilaga. Okay, mga bata, sabihin nyo nga, hilagang kanluran. Okay, sa pagitan ng hilaga at silangan, anong pangalawang pangunahing direksyon yan? Adrian. Magaling. Basahin nga. Okay, dito, sa pagitan ng kanluran at timog, meron uling pangalawang pangunahing direksyon. Ano ang tawag natin dyan, Randa?
Timog Kanluran. Magaling. Uunahin ninyo ang salitang Timog Kanluran. uunahin niyo ang salitang timog. At idadagdag ang salitang Kanluran. So, meron tayong timog, kanluran. Para dito naman sa pagitan ng timog at silangan, ano ang meron dyan? Anong direksyon yan, Monica? Timog Silangan. Timog, silangan. Okay, tignan natin. Mahusay. Okay, saglit papakita uli ni teacher yung mapa. Okay, isa-isahin natin. Ano-anong mga sagdisan o pananda sa mapa ang makikita sa komunidad na ito? Magbigay ka nga ng isa, Shane? Magbigay ng isa. Ang nakikita ko ay isang ospital. Okay, mahusay. Yan ay ospital ng Makati. Okay. Ayan. Ang nakikita ko ay Okay, nandito ang Paaralan Gomez. Mahusay. Tashen. ang nakikita ko ay munisipyo. Okay, ito yung munisipyo. Okay, mahusay. Larson. Ang nakikita ko sa larawan ay police station. Meron ding police station. Mahusay. Inisa. Ang nakikita ko ay palaro pasyal. Asan dyan ang Pokosyalan? Ayun po. Ay, eto po. Palaruan ng Pokosyalan. Magaling. Radilin. Ang nakikita ko ay pusal. Gusali. Asan yan? Anong gusali? Ano sa Ay, eto po. timog? Yan po yung ospital. Okay. Kirsten. Ang nakikita ko ay simbahan. Okay, simbahan. Nakita nyo na ba lahat? Meron pa ba tayong hindi nabanggit? Larson. Bahayan. Bahayan. Okay. Meron pa? Wala na po, teacher. Meron pa yata nakita sa tasya. Ano pa? Dali. Meron pa po. Tasya, ano? Pamilihan ba? Pamilihan bayan, palengke. Pwede na yon, ha? Naibanggit na ba lahat? Opo. Okay, so tukuyin natin ang kanilang kinaroroonan. Sinabi natin kanina, ang lokasyon ay pagtukoy kung saan sila naroon. So, anong direksyon naroon ang simbahan? Nanda, nasaan ang simbahan? Ang simbahan ay nasa liga. mahusay. Ang bahayan. Okay. Ang bahayan ay nasa silangan. Okay. Ang munisipyo. Elisa. Ang munisipyo ay gitna ng silangan at silangan. Na ano po, Elisa? Silangan at silangan. Hilaga at silangan. Ano ang nasa hilaga at silangan? Hilagang silangan. Tama ba ang sagot ni Elisa? Ano? Paano natin iwawasto yun? Larson, pakisabi ang tamang sagot kay Elisa. Pinanulungkot ko, Elisa? Inanulungkot ko, Elisa. Ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay ang munisipyo ay nasa harapan ng hilaga at kanluran. Nasa gitna. Nasa pagitan. Hindi siya nasa harapan. Nasa pagitan ng hilaga at... So, anong direction yon? Kirsten. Hilagang kanluran. Magaling, mahusay. Ang palaruan, nasa anong direksyon? Sabela. Ang palaruan ay nasa timog kanluran. Mahusay. Ang paaralan, nasaan po siya? Marlan. Nasa timog silangan. Timog, silangan. Meron pa ba akong nabanggit? Police station. Station ng police. Nasaan? Althea. Hilagang silangan. Hilagan, silangan. So, natapos ko na ba lahat? Opo. Yung pamilihan, nasaan? Kanluran. Saan matatagpuan ng pamilihan? Aryan. Kanluran. Okay, mahusay. Ano pa po? Libangan. Yung folk libangan, yung palaruan, tapos na ata eh. Opo. Okay. Ngayon, sino sa inyo nakaranas na mamundo? Yung umaakyat ka ng bundok sa probinsya, nakakita na ba kayo ng compass? Opo. Teacher, ako po nagiging pagbukan Okay. sa bundok. Okay. Ang compass student ay hugis, Bilog. bilog. Ano ang makikita niyo doon? Ano ang gamit ng compass? Isabela. Tapos naman na. Ang gamit ng compass
Tinuturo ang, ano? Kirsten, thank you. Ang gamit ng kompas ay tinuturo kung saan ang hilaga. Mahusay. Itinuturo nito ang hilaga, ang north or norte. So kung saan ka man pumunta, ituturo niya ang hilaga. Nang sa ganon, masusundan mo na nasaan ang timog, nasaan silangan, nasaan ang kanluran. Sa mapa, nakita niyo na ba ang ganitong simbolo? Opo! Ano ang ibig sabihin niyan? Monica? Hilaga. Hilaga. So anong titik ang hahanapin mo? Tashel? Ang titik na hahanapin mo ay letra K. Titik H. Na ang ibig sabihin, kayo ay, na ito ay itinuturo ang Hilaga. Siyempre sa ulihan, Timog. Sandili, Timog. at sa kanluran, ano sa kanluran, Juliana? Sa kanluran ay letra K. Letrang K daw. Tama ba? Opo. Opo. Okay, tama ba? Ano ang tanong ko? Ay, sila hindi na ay po yung ngayon. Oh, di ba? Ano ba? Ako ba nalito kayo? Anong tanong ko? Saan po yung kanluran? Saan yung kanluran? Nasaan ang kanluran? Hindi kasi po yan ang sinabi. Hindi, ang tanong ko, tama ba? Ano ba? Opo. Ano po yung kanluran? Nasaan ang kanluran? Ano ang nasa kanluran? Opo. O ano nasa kanluran? Ano nasa kanluran? Mali ah, hindi ba ang tanong ko? Opo. Ikaw pa nalito. Ako ang nalito? Teka lang, wait. Sabi ko, ang hilaga ay tinuturo niya sa taas. Sa baba, sa hulihan, tinuturo niya ang timog. Ano sa kanan? Ano sa kanan? Dito ang kanan nyo, para di kayo matilito. Ano ang sa kanan? Isabela. Okay, ano sa kaliwa? Kirsten. Kanluran. Okay, nalito nga ako. Okay, ngayon, may tuturo muna ako sa inyong kanta bago tayo magkaroon ng pangkatang gawain. Gusto niyo ba yun? Opo. Okay. Ganito ang tono niya. Alam niyo yung tono ng Are You Sleeping? Sige nga, Are You Sleeping? Are you sleeping, brother John? Stop. So, ang tono niyan yun. So, nasaan ang hilaga? Nasaan ang hilaga? Ituro mo. Ituro mo. Nandoon ang hilaga. Nandoon ang hilaga. Sa unahan. Sa unahan. Papalitan natin ang hilaga ng timog, kanluran, at silangan. So, sisimulan na natin siya sa timog, maaari ba? Opo. Okay, sige, kantayin natin. Nasaan ang timog? Nasaan ang timog? Ituro mo. Ituro mo. Nandoon ang timog. Nandoon ang timog. Sa likuran. Hulihan. Sa likuran. Okay, pwede na rin. Then, kanluran. Nasaan ang kanluran? Nasaan ang kanluran? Ituro mo. Ituro mo. Nandoon ang kanluran. Nandoon ang kanluran. Sa kaliwa. Sa kaliwa. Nasaan ang silangan? Nasaan ang silangan? Ituro mo. Ituro mo. Nandoon ang silangan. Nandoon ang silangan. Sa kanan. Sa kanan. Okay. So, sisimulan na natin ang pangkatang gawain natin, ha? Ano-ano ang dapat natin tandaan pag tayo nagkakaroon ng pangkatang gawain? Ingat. Gumawa ng tahimik. Okay? Shane. Palagi. Gagawa tayo ng tahimik, tatandaan natin yon. At, Kirsten, Sumali sa gawa. sumali sa gawain. So, sa tingin ko, sapat na yung dalawang yun, ha? Okay. Dito ang unang pangkata. Unang pangkata. Ako isang komunidad ako. Ako isang komunidad ako. Ako isang komunidad. Ako isang komunidad. La la la. Sumay
lang natin ito na tahimik, sasagutin lang ang mga tanong. Simula na ang maayos. Warning, last warning, group 3. Isusulat, sasagutin ng tanong. Anong tanong? Basahin ang tanong, tapos sasagutin. Ayan. Anong lugar sino tatanong ang gagawin? Anong lugar? Anong lugar? Ano ang tanong? Anong lugar ang makikita sa ilog mula sa bakal? Asan ang bakal? O, anong lugar ang nakikita sa ilog? Asan ang laging kanuna? Oh, yan. Oh, yan. Tapos anong lugar ang makikita sa silangan mula sa bakal? Sama nakakita ng gusto mula sa bakal. Okay. Ayan. Okay, lesson area. Lesson area. Lesson area.
Tinatanong ako ng nanay ko kung ano ang natutunan ko sa tulong ni teacher ng aling ko. Those who are singing it, present. Araw na pagpasok ko, tinatanong ako ng nanay ko kung ano ang natutunan ko sa tulong ni teacher na aralin ko. Okay. Kanino to? Anong grupo? Isabela, ka? Magandang umaga, Klase. mga klase. Ito ang aming gawa. Sinagot namin ang mga tanong. Saan matatagpuan ang paaralan? Hilaga. Saan matatagpuan ang palaruan mula sa paaralan? Dagang kanturan. Ito ba yun? Saan? Okay, tama. Next. Saan matatagpuan ang ilang pulisya mula sa paaralan? Timog sila. Okay, so yung iba hindi na nasagutan ng group 3. Ilang? Ano masasabi niyo sa gawa nila? First. Ang masasabi ko sa gawa nila ay maganda at malinis. Yun nga lang, kulang, no? Okay, anong bibigyan natin clap? Bigyan natin sila ng great, nice clap. N-I-C-E, nice, nice, nice. Okay, ito, kanino to? Sige, Larson, subukan mo. Magandang umaga mga klase. Sinagot namin ang mga tanong. Saan matatagpuan ang paaralan mula sa munisipyo? Timog Talmuran. Saan matatagpuan ang ospital mula sa munisipyo? Hilagang Talmuran. Tama? Saan ang lokasyon ng palaruan mula sa munisipyo? Hilagang Timog. Oy, meron ba tayong lagang timog? Hilagang. Ay, sino? Timog. Si? Shay? Okay, saan ang lokasyon ng palaruan? Saan ang palaruan? Ito, di ba? Ito ba? Okay, mula sa munisipyo. So, ano dapat na sagot? Timog. Ha? Ito nga eh. Anong sagot? Timog lang. Ang binura pa ni Larson ay? Timog. Okay, sige. Gusto niyo masagutin yung tanong? Apo. Okay. Okay. Susubukan natin gawin ito ulit ha, mamaya sa baba. Okay, stand up everyone. Okay, proceed to your room. Thank you. I'm sorry. Dito na lang tayo. O, dito na lang.
Paano mo sa pinilikot naman? Kasi malakas na yun. Ito na parang nakasandal ako sa amin. Here, because you have the chicken. Morning, Teacher Laricel. Ay, Hindi pa nagpapakita. Ayan si Roda. Teacher, Ina dyan. Ay, Ina dyan. Sir, ano nga yung palito dun sa silangan? Hindi nga pinaulit ko. Pinaulan na sinabi mo lang sila. Tapos kanduhan ka ng kandila. Kasi nga nalito ako. Wait. yes, teacher. Ay, pwede ka ipabasa. Hi. Iya, hello. Tama mo, pero tama yung sagot mo. Dapat talaga ba natin? Parang Okay, sabi mo mo. Ano yung may ito? Yung pang-palito rin yung
Live mo. But we can hear you. We can hear you. Can you hear us? It's okay na, it's okay na. Hello. Yes. Good morning, Larissa. Good morning. Okay, clear? Is it clear? Yes, it's clear. Teacher Larissa is served by Master Teacher Miko. Say hello. Hi, hello everyone. And of course, our CRT from Teacher Rose is also with them. Yes, hello. Larissa, congratulations for your demo. I will just share yung ibang noticing ko dun sa sa lesson mo on social studies. So I appreciate na yun. The children were seated properly in the lesson area, and then the students took turns in answering the questions and responding. They followed the one mouth rule. And then the use of movement as part of the engagement of the students. Diba yung nagano kayo ng compass, so tumayo sila, tapos ginamit nila yung body nila to give the directions from kanluran, silangan, hilaga, timog. So yung isang wondering ko lang or question ko is, kunyari, yung nagtanong kayo, sino-sino ang nakakaranas ng mamundok, di ba? Kasi yung paggamit ng compass, or then yung nag-sing sila bago sila mag-break into their small groups for the engagement activity. Sir Larissa? Sorry. Yes, ma'am. Again, what's your question? Gusto ko na po tanongin. Okay. Yung question ka na, di ba, before sila nag-break dun sa kanilang engagement activity, di ba, kumanta sila. Okay. So, pero baka ewan ko kung na-miss ko lang or binigay mo ba yung directions when they broke into their small groups? Kung anong gagawin nila? Yung teacher routine po kasi yung during group activity na once there's group activity, they'll just answer the activity at once. Kaya no need to tell them the direction. Basta pag sinabing pangkatang gawain, andun na yung activity nila, susundin na nila yun, sasagutan na lang nila yun. Okay. So tama, confirm ko lang yung sinabi mo na dahil routine na nila yon, alam na kahit di ko ibigay yung direction, alam na nila pag pangkatang gawain. Nandun nakalagay na-notice ko nakalagay na dun sa bawat chart yung task na gagawin ng Opo. Tama ba? Mm. Meron ka pang gusto idagdag tungkol doon? Kung paano yun na plano? Kasi,
every week, dapat meron kaming group activity, di ba? So, pag nag-activity kami, part na ng routine na itong task na to para sa group 1, ito sa group 2, group 3, group 4. So, kung alin doon ang may pinakamahirap na task, kung iba-iba sila ng activity, yun yung mas tututukan ko. Ganon. Pero yung pagpunta nila sa learning station nila, alam na po nila yun. So, kung gusto mo ba i-share, paano na-establish sa point na to na sanay na sila? Kasi yung procedures namin, yung procedures po namin every group activity, we do it weekly. So, nagiging routines na yon sa palaging paulit-ulit na ginagawa namin. So, para mas madali, kasi I don't need to tell everybody na, oh, ito gagawin ng group 1, ito gagawin ng group 2, kasi time consuming. So, pag sinabing group activity, ito para sa group 1, ito sa group 2. Excuse me, teacher, no? Mia? Yes, I think. Ang ibig niyang sabihin kasi, yung kind of chart na pinakita niya, that means to say na alam na ng mga bata kung ano ang gagawin. Ngayon, kung ibang chart naman ang gagawin niya, so ibig sabihin, i-describe niya uli kung paano. I-discuss niya uli kung paano. It's just that today, yun yung chart na pinakita, so she doesn't have to tell the direction because the children know already what to do. Okay, thank you. Tama, that clarifies it. So, depende rin sa activity na gagawin ng kids. So, kung new activity, syempre, may new explanation and routine. Yes. Is there anything else na gusto mong i-share? So, because of yung routines and procedures na ginawa nyo, at the end of the lessons, parang, can you say na-satisfied ka with the response of, or how the class flowed? So far, na-satisfied naman ako. Kaya lang hindi namin natapos yung lesson. Kasi sa evaluation nun, meron pa kaming individual activity wherein susulat nila kung anong makikita sa direction na yon, kung anong lugar ang nakikita sa Hilaga o sa Timog, ganon. Tapos may assignment pa po yun to follow up. And then tomorrow, meron pa po uling panibagong lesson about dito sa topic na to. Okay, so, syempre ganyan, naririnig ka ng ibang teachers dito kung meron silang tanong. Kaya po bang gusto magtanong kay Teacher Larice? Huwag po yung mahirap. Kaya mo yan. Ay, si Ma'am. Good morning, Ma'am. Kasi coordinator ng school namin. Congratulations for the effort. Ako nagkaan ng preschool doon sa medyo sa pagtatanong. The art of questioning siguro. Medyo na ano mga medyo na. Kaya Kinakabahan ako, Ma'am eh. Hindi, nag-iintindihan ko. Nahirapan din ang bata na okay lang ba? Sure. Opo, yes, Ma'am. Okay, so since ang topic mo, the lesson is about direction, kung ako siguro matutulong ng direction, it's better na pagalawin mo muna yung mga bata in, for example, pagkain mo chef. Yung translate yung awit na pang grade 1 na back to the ceiling, down to the school. Ganyan. So they will be able to identify the direction down, left, right. Okay? So, kasi pagkakaroon na yung mapa, nahirapan sila doon sa tanong na yun. And medyo hindi nabigyan masyadong pansin yung pangunahing direksyon. Pumunta ka agad sa pangalawang direksyon.
direction na sana kailangan magkaroon ng illustration yung pangunahing direksyon at paano mapuputo yung pangalawang direksyon. So, sa kalagitnaan na hindi ko lang alam ko na hindi ko lang narinig na yung pangalawang direksyon ay nasa pagitan ng dalawang pangunahing direksyon. Okay, so hindi lang naman yung pagpunta sa bundok gagamit ng kumpas eh. Okay, so baka nasa kumpas nila gagamit lang papuntang bundok. And hindi rin medyo, I don't know kung nakita na ba ng mga bata yung real na kumpas. So siguro kung pinakita natin yung real na kumpas, makikita doon na ang mga direksyon eh. So, kung medyo nahirapan na rin kung ano ang makikita sa kumpas. No? So kung siguro kung nakita talaga ng mga bata yung kumpas, masasabi ka agad nila, ay ma'am, pinapakita sa kumpas ang mga direksyon. Okay. So, basta po, congratulations pa rin. Sabi kanina ni Teacher Mia, yung parang routine mo yung pagawa ng yung group work na kumbaga. So, alam mo ng bata kung saan siya nalita. So, kung ako ang teacher, since I am lesson is about direction, so siguro, mas mas medyo konkreto kung yung unang pangka, sasabihin mo, okay, doon sa iyo gagawa kayo sa bandang Hilaga. Parang gano'n. So, as teacher, malalaman mo, ang application na rin nila kung totoo ba, di ka naman nila, o alam ka nila ang direksyon kung sila gagawa ka na. So far, teacher, Laricel. So, yun lang ang Thank you, ma'am. Isagot ko ba, Mia? There. Ano ba? You want to share, Teacher Laricel? Thank you po kay ma'am dun po sa mga suggestions niya. Kaya lang po kasi ma'am, yung pong sinusundan ko po, AP, Araling Panlipunan, K-12 books, kasi grade 2 po kami. So nakabound po kami muna sa suggested activities ng libro namin sa K-12. Tapos po, yung pinakita ko po kasi sa inyo, discussion na siya, wala po akong part ng drill, review, or motivation, which yung sinasuggest nyo pong video, napakaganda po, maaari ko pong gamitin yon para po sa motivation. So, maganda pong suggestion yun. Yung po naman sa group activity na sinasabi niyo pong ang unang grupo ay nasa Hilaga or ang nasa pangalawang grupo ay nasa Timog, yun po yung nasa isip ko talaga kanina para maging akma sa aking lesson. Kaya lang po, since nasa video lesson po tayo, hindi po makikita yung nasa gawing kanan o nasa gawing likod. Kaya hindi ko po maipakita ng ganon. Pero yung pong suggestion nyo, well taken po. Okay po. May iba pa po ba? May iba pa lang to share? Okay. Yes. Very nice. I would like to end with the moment of Teacher Maya. So, that the pupils observed the one-mouth rule and they raise their hands, they want to recite. The children are actually very difficult. They also ask questions and they answer it convincingly.
putting things order in everything they do, and they just evaluate. And I would like to congratulate the teacher also. She has proven her lesson and everything with all the materials are ready. And she's very particular with the technology. Guys, I do think Teacher Larry said, Ma'am Lynn is the school principal of Sagay Elementary School, our partner school here in Sagay City. Just comment also on the group reporting. Mahalaga talaga yung pagbibigay ng positive and then negative feedback, and then going back to positive again to affirm the students' work. So, as early as kindergarten, isang bagay yun na dapat nakikita natin ng mga bata when they go and stand with the group reporting para na-apply na nila sa group report, and at the same time, they can also apply in their respective Any more noticings and wonderings? Okay, so with that, we thank you very much for a wonderful session both in science and in social studies. We'll break for lunch and then we'll come back this afternoon for a session on science and practical surveys. Thank you po. Salamat.